Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siguro naman po mga kaaldab, tanggap na ng mga army na wala po talaga, di po ba? Siyempre ang main fanatics po, hindi naman po susuko basta-basta yan. Dahil nagse-celebrate nga po daw sila ngayon ng ka-101 na mansari. Di po ba halatang mga aldab no? O dating aldab na kung saan nga po talaga bumitiw. Dito pansin nyo kasi nagmamanseries po sila no. Dati-rate wala naman pong ganyan pero gaya nga po ng pagbitiw nila sa Aldab Nation dito na lang po sila pumokus. Di po ba? Respeto na lang po sa mga magre-react ngayon, magko-komento. Wala naman po talagang army. Pinagpipilitan lang po kasi ng iba. May mga bagay-bagay nga po na kapag ako nagpapaliwanag, fake news daw po ako, hindi raw totoo mga sinasabi ko. Bakit nga po ba kapag sila nagbibigay ng mga edited picture, tapos ako yung ganito ganyan, di po ba? Sa dami po ng mga inilalabas natin, galing po mismo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talagang masasabi natin na kampante. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. At eto na nga po yung isa pa, bago tayo doon pumunta. Nasa history na nga po raw ito, na kung saan nga po, for the first time talaga, walang makapagsasabi, hindi po ba na ang sarap nga po daw sa feeling na Alden Richards napunta sa Showtime. Totoo naman po, nasa history na to, hindi natin alam kung masusundan pa po ito after ilang taon. Po ba? Pero gaya ng sinabi natin, ang pag-guest nga po ni Alden Richards sa Showtime, talaga naman pong tumatak. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Di po ba? Kapag hindi ko lang alam kung ano yung mangyayari naman sa issue kapag naandyan na nga po si Alden Richards sa EAT. Ano naman po kaya magiging opinyon at reaksyon ng mga ilang netizen, di po ba? Kaya nga po ako nandito para magbantay, para maghatid sa inyo ng mga kaganapan. Although, sasabihin nila na wag nang tangkilikin yung channel natin, wag nang pansinin yung channel natin. Okay lang naman po yun. Kasi sa totoo lang po, affected sila kapag ako. Galit sila kapag ako. Dahil binabasag ko po sila. Di po ba? Tapos sabi nga po nilang ng iba, bakit ko daw po kinukumpirma? Kung ibig kong sabihin, bakit daw po ko kinukumpara si Rambo kay Congressman Arjo. Si Congressman Arjo daw sobrang busy. Sobrang dami daw ng trabaho sa Kongreso para nga po daw sa kanyang nasasakupan o sa District 1. Yun po yung sinasabi nila. Kaya wala daw update, kaya daw po hindi katulad yung mga post ni Congressman kay Rambo. Halatang affected po sila, no? Halatang bitter, di po ba? Wala namang pong, hindi ko naman sinasabi na parehas po ang trabaho. Gaya nga po ng pinaliwanag ko, di po ba, po pwede namang gawin ni Congressman Arjo na mag-post. Nagawa niyang i-promote yung Inasal Republic. Ibig kong sabihin yung time. Sa isang linggo, pwede ka naman mag-update di po ba? Every week na kakain kayo ni Mengday, ipapakita nyo kung ano yung ginagawa nyo kapag weekend. Di po ba? Kapag walang trabaho, siguro naman linggo, walang trabaho sa Kongreso. Di po ba? O ipapakita niya ito, bonding moment kami, magsisimba kami, pupunta kami, kakain kami sa labas, mamamasyal kami, pupunta kami sa distrito 1, may mamimigay kami ng ganito ganyan, sa kusina, wheels, di po ba? Ang dami po pwedeng gawin kung gugustuhin. Yan nga po yung pinapaliwanag ko, na bitter nga po sila pagdating sa akin. Di po ba? Kasi aldab nga po talaga tayo. Masakit nga po talaga sa mata. At masakit nga po sa bibig o sa tenga kapag ako yung nagbibigay ng balita. Di po ba? Pero bago nga po tayo tumuloy,
at pag-usapan ng mga bagay-bagay sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, at sa mga senyor. Ito paulit-ulit ko po itong sinasabi. Paulit-ulit ko po itong i-remind sa inyo. Sa mga nagsasabi na wala na nga po raw yung Aldab, mga delulo na lang natitira, okay lang po yan, hayaan nyo lang po sila. Wala naman pong pilitan, hindi ko naman po kayo hinihila. Hindi po ba? Ang sa akin lang po update. Kung yung mga post natin, mga throwback, okay lang sa kanila. Galit na galit sila. Pero kapag ka mga throwback po ang pinapakita nila, okay lang. Ito yung bias, di po ba? Bakit ayaw magbigay ni Congressman ng pinaka-latest lagi? Hindi katulad ni Alden, di po ba? Sobrang busy na nga po siya noong nakaraan. Pero nagawa niya pa rin pong mag-update sa kanyang social media account. Mag-post nung weekend. Di po ba? Tapos sasabihin nila, nagpapaasa lang daw si Alden. Okay lang naman po yun eh. Kung nagpapaasa, bakit laging trending? Bakit lagi pong kumbaga pinag-uusapan? Sabi ko nga po sa inyo, etong Inasal Republic, hindi nga po si Mengay ang nag-update niyan nag-post Kung ikukumpara nyo yung followers po ni Congressman Arjo sa followers ni Mengay, real talk to mga kaaldab, wala pang 100,000. Samantalang kulang-kulang 7 million ang followers ni Mengay. Pero bakit hindi siya nag-promote ng Inasal Republic? Hindi si Mengay yung nag-push. Di po ba, sabi nga po nila, di po ba conjugal property, pagmamay-ari na ni Congressman, pagmamay-ari pa ni Mengay. Hindi po ba mas malaki ang maitutulong ni Mengay para lalong mapalago ang negosyo ni Congressman Arjo? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Kasi hindi naman po, sa bagay mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, magiging bitter lang talaga ako. Magiging lang po talaga ako kapag ako yung nagbabalita, di po ba? Pero siguro kung iba, malamang mapapaisip po sila na may punto naman yung mga sinasabi, may punto naman yung mga kaganapan, di po ba? Tapos edited picture pa yung papakita, keso nandyan si Mengay, huli na. Anong silbi ng cutting ribbon kung hindi naman po, di po ba? Tapos ang simula alas 3. Hindi naman po alas 3 eksakto yun Di po ba? Pasado na alas 3. Anong oras ang tapos ng EAT? 2:30. Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Halos kalahating oras pa o mahigit. Kumbaga, gaano po ba kalayo ang Tomas Morato sa Mandaluyong? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? May 1 oras nga po ba ang biyahe dyan? Samantalang pagtawid mo ng Pasig, Quezon City na? Hindi, para lang klaro, sa mga nagsasabi na napakalayo kasi noon Mr. Destiny, abutin ka ng 1 oras ang biyahe. Kaya siguro huli na si Main Mendoza. Common sense na lang po mga kaaldab. Di po ba? Private naman po yung sasakyan nila. Magagawa nilang mag-shortcut. Hindi naman po ito public na kung saan dadaan ka sa mga traffic. Doon ka mismo sa traffic dadaan. Di po ba? Ewan ko lang po. Sa bagay mga kaaldab, mahirap pong magpaliwanag sa mga taong bingi. Mahirap pong magpaliwanag sa mga taong galit lagi sa mga sinasabi ko. Pero tama naman po, di po ba? Kaya nga po maraming sumisimpatya sa akin ng mga mamis, mga titas, mga senyor. Dahil totoo naman po at never po ako nagbayad. Never po akong gumawa ng troll. Never po tayong, kumbaga, alam nyo na, di po ba? Kaya nga po ako, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya tayong pananaw. Ang sa akin lang naman po kung ano yung latest, kung ano yung trending, yun lang naman po yung binabato natin. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.